Problema sa mga nawawalang damit sa laundry business? So, bago yan, magpapakilala muna ako sa mga hindi nakakilala sa akin. I am Melo J. Cinco. I am a former public school teacher. I am here to share my experience and journey as an entrepreneur. Ano nga ba yung dahilan bakit may mga cases na nawawala ang damit ng mga customer, lalo na sa mga full services na business, laundry business? So, una-una dyan is sa receiving area. Pwedeng masikip yung receiving area kaya walang space sa lagayan ng mga damit. Or nagkakaroon ng crowded na pwedeng mahulog yung mga laman ng basket ng damit. Or pangalawa is pwede din sa washer. Sa washer, there are times na kapag nag-spin dry siya, dumidikit yung mga damit doon sa pwedeng sa taas na hindi nakikita o napapansin ng mga laundry staff or crew natin. And then pangatlo is pwedeng sa pagtutupi ng mga laundry crew natin, minsan out of focus sila. So, paano nga ba tayo makipag-deal sa mga customer na naghahanap ng nawawalang damit? So, ano yung gagawin natin pag may mga customer na lumapit sa atin ang sabi na nawawala yung damit nila? So, una-una, dapat, ito yung pinaka-importante na dapat meron ka. First is the CCTV. Of course, lahat naman ng mga business owner or mga business places natin is merong CCTV because of the security and of course, the safety of the business. Pero isang paraan din yan para ma-retrieve yung mga nawawalang damit ng mga customer natin. So, importante yung CCTV sa area natin. Number 2 is find a solution, not the problem, or yung damit. There are times kasi na kapag may lumalapit sa atin na customer at nagreklamo na nawawala ng damit. So, ang first thing na ginagawa natin is hinahanap yung damit or binubuksan yung mga kasabayan na tinupinan ng damit, which is mali. So, the first thing we're going to do is to deal with the customer or makipag-deal ka kung anong oras siya pwede bumalik to review the CCTV. Kasi once na hinanap ko yung damit doon sa iba, ibig sabihin may mali. Meron kang maling nagawa or parang nawawala yung trust ng customer sa'yo kasi doon pa lang sa point na yun, ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na may mali kang nagawa. So, what you are going to do is, do not find the clothes, huwag mo siyang hanapin kasi hindi mo talaga siya makita. And then, makipag-deal ka sa customer kung anong oras siya pwedeng bumalik or anong oras yung free time ng business mo or anong oras siya pwede to review the CCTV. And then, third thing, after reviewing the CCTV and they found out na wala pala doon yung damit nila, maybe na-misplace talaga nila, that's good. Pero if ever the case na talagang fault ng laundry staff mo or sa business mismo na wala yung damit nila, do not argue. Wag na wag niyong gagawin na makipagtalo sa customer na syempre galit sila. Talagang there are times na nagwawala sila kasi nga gamit nila yun. Nawawala yung trust nila kasi pinagkatiwala nila yung mga damit nila sa atin. So what we're going to do is do not argue, makipag-usap ng mahinahon, say sorry once, hindi mo kailangan mag-sorry ng 10 times kasi nawawala rin yung ego natin as a professional or as a business owner. So you have to find a solution or meet halfway. So, ano ba yung pwedeng gawin nating solusyon dyan? So, most of the time, ang nagiging solusyon ng mga business owner is, kung papayag ang mga customer, you can have their laundry for free 3 times, depende sa price nung damit na nawawala. So, kung medyo branded yung damit, or ayaw nilang pumayag na libre sila ng laundry, you can pay them not the whole price or the full price of that kasi of course nagde-depreciate na siya ng value. You can pay them half of the price. So, bakit sinasabi kong half? Kasi of course nagde-depreciate yung value ng clothes pero kasi yung trust nila sa'yo nawawalaan na. Bilang credibility na rin sa business mo, pay them half of the price of that clothes. So, paano malalaman yung price? You can
pwede mong itanong sa kanila, pero kung hindi ka sigurado kung magkano talaga yung price, kung gusto mong magkaroon ng assurance, you can find it online sa mga Shopee or sa mga Google. Kung sa store siya talaga, sasabihin mo sa kanila kung talagang pera yung gusto nila for that lost clothes, pwede mong sabihin sa kanila na, "Ma'am, you can go back 2 to 3 days para mapaghandaan ko or malaman ko rin yung price nung damit na nawawala." So, it's not about the clothes itself. It's about the trust of the customer, your credibility as a business owner. And then lastly is create a system. System between you and your employee. System doon sa business mo. So, dapat you have the system from the receiving up to the finishing. Kasi as a business owner, this is one of the lesson. Kumbaga, lesson learned na siya. Kaya make sure na hindi na talaga siya maulit. So, what you are going to do is make a system. So, ano ba yung mga tips for you to have a system? So, pwedeng magbigay ka ng form. So, sa form na yun, nakalagay yung agreement between the customer and you na you are not liable for the loss of their clothes. And then, pwede rin maglagay ka ng tarpaulin na nakalagay doon yung step-by-step procedure na kung dapat gawin ng mga customers, mga rules and regulations na dapat sundin ng mga customers. So, you have to have your system to avoid that scenario again and hindi na siya magpaulit-ulit. At para hindi na rin sumakit yung ulo mo as a business owner. So, those are the tips for the missing clothes, paano makipag-deal sa mga customer na nawawala ng mga damit. For more tips about laundry business, you can like and subscribe to my channel.